Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is Flood Control Master Plan ni Noynoy nawala ni Duterte. For over 15 years, from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone. Sa loob lamang ng 3 taon, mula 2023 hanggang 2025, higit 1 trillion pesos ang ating inilaan sa ilalim ng 3 naipasang budget measures para sa flood control. Halos 53% ng kabuuang pondo sa loob ng 15 taon. Ayan ang binunyag at paulit-ulit na sinasabi ni Senator Ping Lacson patungkol sa mga SOP at kontsabahan ng mga kongresista, contractors, and maybe even senators. With almost 2 trillion pesos na nagastos para sa mga flood control projects for 15 years. With almost 2 trillion pesos na nagastos para sa mga flood control projects for 15 years, with him estimating na nasa 1 trillion pesos ang nagastos sa korupsyon sa flood control projects na ito. Ayon sa kanya, at least 8% of the project ay diretso sa mga tax at insurance, including pag-test ng mga materyales. Now, of course, hindi mawawala yung mga profit ng mga contractor na nasa 8 to 10% daw ang pat. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% sa mga opisyal raw ng DPWH, 2 to 3% sa District Engineering Office kung sosobra ang makukubra ng contractor, 5 to 6% sa miyembro ng Bids Awards Committee na mag-a-award ng procurement sa mga kontratista, samantalang 0.5 to 1% naman sa Commission on Audit. Meron pa rin raw 5 to 6% ng total fund na parking o baluarte fee. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa, partikular sa issue ng flood control. You can watch my previous video regarding the flood control project unveiling na ginawa ni BBM last time with this Sumbong sa Pangulo website. But marami ang nagtatanong, bakit hindi pa pinapatalsik or nagre-resign yung DPWH Secretary considering galit na galit raw ang Pangulo sa nangyayari sa flood control project on Chabahan, that he can't know everything, diba? Kasi to be honest, yeah, he can't know anything. But as the Secretary of the Department of Public Works and Highways, parang nasa iyo yung blade when it comes to corruptions even on the district office and regional offices. Kahit nasabihin mo na, hindi niya malalaman lahat ng yan. If he does not have the political and moral will to actually deliver on the promises and the bare minimum, if I'm being honest, then dapat ba siyang nasa pwesto ng DPWH? Bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Mahirap imbestigahan sarili mo, walang lalabas yan. Tingin ko, out of delicadeza, dapat gawin niya yan. I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bonoan yung mga nangyayari sa baba, no? So hindi naman niya mamonitor yan, no? Kaya lang ang problema niya,
command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulunan yung mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Secretary Bonoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Ngunit ang sabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang sabi raw sa kanya ni Marcos ituloy niya ang pag-iimbestiga niya sa DPWH. Which is kind of weird kasi I don't think you can honestly investigate yourself or your command. Kasi again, ikaw ang may implicate niyan. Kahit na sabihin mong walang korupsyon na nangyari sa'yo. The fact na may nangyaring korupsyon in your underlings to this degree, ganito kataas at ganito ka-widespread. Hindi yung porque sinabi mo na sa Bulacan lang yan, sa Romblon lang yan. Hindi. This is nationwide. I don't think you can honestly investigate yourself and produce evidence. Iniimbestigahan mo yung sarili mo. And later on, we will find out na it's one of those few bad apples but everything else is fine. Okay? Na hindi natin kailangan ng reshuffling dito. It's just that palitan natin yung iilan na tinuro namin as the scapegoats. Which is not good. It's on the pleasure of the president. So I'm the one ng president. In the last time I saw the president was actually, and he told me to continue the investigations that I'm doing actually. So, ibig sabihin, you will be a good soldier. Sabi ng presidente, ituloy mo yung investigasyon, itutuloy ng Secretary Bonoan. Tuloy, and I will not, tuloy na tuloy, Alvin. I think, I think this seems to be an isolated case actually dito lang sa engineering district na ito You see, alin po yung isolated case, Secretary? Yung sa Bulacan? Yes. Pero hindi, may Bulacan, may Mindoro, may Negros. Mindoro is just coming up actually. I think hindi ko alam bakit nagkaroon siya. Speaking of DPWH secretaries, humirit si dating DPWH secretary of 6 years under Duterte and possibly one of the biggest benefactors ng mga walang hangganang expressways na pangmayaman lang, Senator Mark Villar, na magkaroon ng master plan para sa flood control projects sa ating administrasyon. To which Malacanang responded na wala raw silang natanggap na flood control master plan si DPWH Secretary Bonoan from then Secretary Mark Villar. Walang ganong flood control master plan. May we get the palace's reaction to former DPWH Secretary Rogelio Singson, who's questioning the administrations that came after the Pinoy admin. Sabi po ni former Sec, the Aquino admin left a 351 billion peso flood control master plan, but that succeeding governments never acted on it po. Nadinig po rin natin yan at tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Ivy, walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. To which, sinabi ng DPWH Secretary ni Pangulong Pinoy Aquino III na mayroon silang inihandang ongoing flood control projects na tinurn over sa Duterte administration kay Mark Villar para sa isang komprehensibong paglapat ng proyekto for flood control and mitigation.
What now do you make of Malacanang's recent statement that the Marcos administration apparently did not receive the flood control master plan from the Aquino administration's DPWH? I'm sorry to say, hindi naman namin pinitpit yun. It's all in DPWH. Okay. So basically... In fact, NEDA is now referring to flood control master plan for river basins in their integrated water resources program. Yan ang problema. Meron naman palang comprehensive master plan para sa baha. Ang sabi ni Mark, fragmented raw and developed independently by either public or private contractors. Ano nangyari dun sa master plan ni Aquino III? Bakit hindi mo yun na-implement nung termino mo? Kasi paggawa ka ng paggawa ng expressways na ang makakagamit lang ay yung mga mayayaman, samantalang the rest of the poors sa baba pa rin, sa ilalim pa rin ng expressways mo. Ngayon, 2 trillion for the past 15 years na ang nagastos, with 500 billion spent the past 3 years lamang. Kung iisipin natin, saan napunta ang pera? Ganyan ba kalala ang korupsyon at kolusyon ng mga kongresista at mga kontratista, even probably mga senador, para sa mga crony na pamamahala at pag-divide ng kaban ng bayan para sa kanilang mga new mansion, luxury cars, pagpapaaral ng kanilang mga anak sa mga prestihiyosong paaralan na nagkanda mahal-mahalan na, pang-10 bahay nila pang-retreat papuntang Boracay, Japan, UK at marami pang ibang lugar na ang kanilang mga bank accounts ay nasa Bermuda o kaya nasa Switzerland. Alam nyo, may nakita akong isang post earlier patungkol sa baha sa paligid ng Senado. Natatawa ako doon kasi ang aking hiniling lang nung nakita ko yung nagtataas ang baha sa paligid ng Senado, sana umulan ng malakas. Ang gusto ko habang nagsasalita sila doon sa floor ng Senado, umulan ng malakas. Tapos bahain ang Batasang Pambansa Complex kung saan may session ang House of Representatives at Senado. Basain silang lahat para malaman nila kung gaano, para malaman nila kung ano yung fruit of their unconditional and undeserving na pagpapahirap sa ating mga kababayan. Sana sila na yung nagtatanggal at nagpapump ng tubig. Sana sila yung nagtatanggal gamit yung mga daspan, at saka mga tabo ng tubig at ng tubig baha papalabas ng kanilang respective chambers. Kasi only then will they at the very least experience the 10% of what the rest of the Philippines have been experiencing since the dawn of time. Dahil sa kanilang walang kahiyaang kongresista, senador, kontratista, crony, at mga lobbying groups. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Verdi Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.